yung manababasa kong comments, mga kaibigan ko, gusto nila ng new blood. Okay, ito si Attorney Vic Rodriguez. Hindi pa siya first time niyang pumalaot sa politika kung sakali. Sa totoo lang ho mga kababayan, nasa frame na ho natin ang ating mga pagpipilian sa 2028 presidential election. Maliban dito kay General Macanas. Palakpakan ho muna natin si General. Welcome back again. General, maraming nakamiss doon sa mga wiki video nitong si General Macanas kasi 10 minutes, 12 minutes siya si General. No? Mabilisan pero malaman ang kanyang mga binibitawan sa channel niya na yan. Supportahan din ho natin General Macanas. Ayun na nga mga kababayan, habang itong si Tambaluslos, itong si Speaker Martin Romualdez, meron ho siyang Okada scandal na kung saan di umano, nakikipagkita siya doon sa mga taong merong daladalang mabibigat na maleta. At doon sa maleta na yon, sabi nung mga napanood natin, base doon sa pagpapaliwanag nitong si Ma'am Sastrogando Sasot, ang laman daw, di umano, ng mga maleta na yon, bribe money. Para kung kanino, panoorin nyo ho yung mga video natin kaugnay dyan sa scandal na yan nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Alam nyo mga kababayan, yan ho dapat talaga ang pinag-uusapan sa social media. At kung mahal ng itong mga mainstream media na to, ang sambayan ng Pilipino, dapat ho, i-update ho nila, sabihin ho nila kung ano ang katotohanan dito sa Okada scandal na to. Dito sa scandal na to ni Martin Tambaluslos Romualdez. Yan anong scandal na yan, hindi ho maano yan, hindi ho matitigo, hindi ho magugurgur yan. Hindi ho natin gugurgurin yan. Kung kaya ho natin pasadahan yan sa bawat video natin mula ngayon hanggang sa 2028, gagawin ho natin yan para mabuksan ng kaisipan at hindi makalimutan ng ating mga kababayan kung gaano kawalang yayang si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Pero bago natin umpisa ng ating talakayan, isang like, alam nyo naman ho, yan lang ho ang kumbaga pumpasaya natin dito sa PH. Isang like at isang subscribe lang ho. Masayang-masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. Napakalaking tulong ho yan sa, sa mga ginagawa natin dito sa PH Update. Unahin na ho muna natin itong naging talumpati nitong si Vice President Sara Duterte. No, diyan sa pagpapatato niya dito kay Apo Wong Od. No? Ibang klase talaga. Grabe. Grabe itong alin na to. Kaya ngayon pa lang hindi pa nag-uumpisa ang kampanya, di naman ho siya nangangampanya. Gusto lang daw talaga makipagkita nitong si Apo Wang Ud sa kanya. Gusto lang siyang bigyan ng tattoo itong si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan ho natin ito mga kababayan. Alam mo kasi, imagine, nasa kabundukan ho yan no? Sa mga malalayong lugar sa Pilipinas, yung lugar ni Apo Wang Ud. Sino hong politiko ang nagpunta dyan sa lugar na yan para kitain yang si Apo Wang Ud at makipagsalamuha dyan sa mga tao dyan sa lugar na yan at mag-i-speech ho siya ng nakayapak. Yan ho ba yung gumagasta ng 25 million pesos ng 11 days? Ibig sabihin ho, hindi ho niya binulsa yon. Kung binulsa ho niya yan, malamang sa malamang, napakagandang kasuutan niya dyan. Kahit nandyan siya sa bundok, aura yan. Para doon sa mga congressman na bumibira kay BP Sara, para makita ho talaga natin kung gaano nyo kamahal pati yung mga kababayan nating nasa kanayunan, nasa kabundukan at talagang gusto nyo maipaabot ang pagmamahal nyo sa kanila. At teka lang, bakit hindi iniimbitahan nitong si Apo Wang Od itong si Lisa Araneta Marcos? Kaya nga pala, ang pananaw nitong si Lisa sa mga meta to, masamang tao. Ito mga pakinggan natin itong si Vice President Sara Duterte. Idolo ho talaga yan, idolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw, mayang adlaw kanilang tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan dito po sa Buskalan sa inyong pagtanggap sa amin dito. Pasensya na hindi kami nagsasabi na darating kami pero ayaw namin na makaabala sa inyo at nagpapasalamat pa rin kami sa programa na inihanda ninyo para mag-welcome sa amin dito. Kasama ko po ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Ang susunod ko po ay pagpapasalamat pa rin galing po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kampanya ninyo, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, at
sa boto ninyo para sa akin noong halalan ng taong 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pangatlong pagpapasalamat ko ay personal pa rin sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa aking opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, na kahit galing po kaming Mindanao, ay sinuportahan ninyo kami dito sa Northern Luzon, lalong-lalo na sa 6 na taon na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Malaki ang utang na loob ng aming pamilya sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Kaya po, taus-puso po at hindi po maubos ang pagpapasalamat ng pamilya namin sa inyong lahat. Noong nakaraang Wala ho yung ano yan, hindi din ho niya style yung nagbabasa ng speech. Pansin nyo, kagaya kay Tatay Diggs, di ho din niya 40 yung pabasa-basa ng speech. Ayos. Napakagandang senyalis ho niya, napakagandang senyalis. Linggo ay nabigyan po kami ng pagkakataon dahil kami ay nakatanggap ng imbitasyon na bumisita sa mga malalayong lugar doon sa Bicol Region o Region 5. Ngayon namang linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Di ho natin pwedeng hindi ipalabas yung mga video na yan, itong si Vice President Sara Duterte, no? Yung ali, yung pilit ho nilang binabagsak, nagtatrabaho. Habang yung mga congressman ay nagpapalaki ng yagba at nagpapalaki ng os-os niya. Nagpapaganda ng bagatrilo. Ito si Bibi Sara umaakit ng Kalinga para kitain yung mga... Kasi sila ho talaga, ito, di naman lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin. Yung mga nasa kabundukan, no? Yung mga nasa malalayang lugar, sila ho yung pinakahuling nakakatikim sa serbisyo ng pamahalaan. At yun ho ang pinupuntirya ng Office of the Vice President. Yun ho ang sinusubukan niyang, yung style ni Tatay Digong talagang gusto niyang ipaabot doon sa mga Pilipinong hindi nakakatikim sa serbisyo ng pamahalaan. Talagang pinupuntahan, pinapakinggan itong mga Duterte na to. At dahil dyan, palakpakan ho natin sa Vice President. Galing. Nakakabilib. Ay, umana ng play natin. Anong nangyari dito? Mahaba po yung biyahe at malayo po yung biyahe namin. Kahapon po, galing kami sa San Juan, Mandaluyong, tapos ang biyahe kami papunta sa Isabela. Layo. Tumigil kami sa Santiago City. Yung tumbler pa rin ni Bibi. Tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisita namin yung mga kaibigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga, maaga kami umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Buskalan. Dumating po kami, umalis kami sa Santiago. Yung nakakatawa ho dito,
yung ironic, yung inaakusahan, walang magagandang gamit. Yung mga nag-aakusa, naka-Rolex, naka-Artista Band, naka-Cadillac, naka-Patek Philippe. Yung inaakusahan na kurakot, nakatapak lang ho siya ngayong mga panahon na to, anak ng toka. Labo ho ng mga akusasyon dito kay VP. Ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo, alas 12 ng tanghali, 12 noon. At sobrang masaya ako dahil napakabait at tinanggap kami ng mga tiga-Buskalan. Masaya ako dahil nakita ko yung resiliency ng inyong lugar dito sa Buskalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong Oh my komunidad, goodness. lalo-lalo na sa mga bisita na gusto Marami hong nanonood. Maraming nakikinig. At yung mga yan, nahahabag ho yan ngayong mga panahon na to. Bakit kanyo? Wala pa ho tayong nakitang national government official na nagpunta dyan sa Buskalan na Kalinga. Kalinga nga ba? Tama. Wala pa ho tayong nakita. Kaya yung mga yan, sobrang natouch ho yung mga yan. Ay, grabe, hindi pa talaga tayo nakalimutan ng pamahalaan. Mismong Vice President ang nagpunta sa atin. Kaya palakpakan ho natin si VP. Galing talaga. Ang galing. ang inyong lugar at makilala si Apo Wangud. Alam, noong bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, mag-ano lang ako i-introduce ko lang yung sarili ko kaya Apo Wangud at sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apo Wangud, wag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. Ngayon mga kababayan, maganda-handa na ho yung mga politiko ha. Kay Ben Hur, kay Revilla, ihandaan nyo na ho yung mga hiking boots nyo. Yung mga gaya-gaya kay VP. Punta na kayo sa Kalinga ngayon, akyat kayo dyan, tingnan natin yung tigas nyo. Huwag niyong paketin yung staff nyo, huwag niyong paketin kung sino-sino. Gusto kong makita yung si Revilla at yung si Ben Hur Abalos na umakyat dyan sa Kalinga. Anong toko Game. Ayaw talaga. Yari sa natin. So, Game. ilang beses na sinabi, noong nagpaalam ako, noong ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko nga, nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan namin na gustong magpatato dahil nga ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo Wangud na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, huwag na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, halika. Sabi ko, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi Bait niya, na bata. sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang apat na beses na nagsabi na tatuan ko ka. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tato ni Apo Wangud. Maraming Palakpakan, grabe.
Ewan ho natin ha. Meron something dito sa mga Duterte na to pagka nagsasalita sila talagang mapapatigil ka yung makukuha nila attention mo kasi minsan pagka nagre-reaction video tayo, pinapakinggan natin pero meron ho kasi tayong extra monitor kung saan meron ho tayong tinitingnan, meron ho tayong binabasa. Ngayon, pero pagka itong mga Duterte na nagsasalita, hindi ho tayo talagang yung tipong hinihintay ho natin kung anong susunod nila sasabihin. Galing. Salamat po ako. At ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga tiga dito sa Puskalan, gusto kong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City, bago po ako bumaba as mayor, natapos namin ang City College of Davao. 70% or 80% Uso kahit si ng Comandante, aming di ba? mga estudyante sa City College of Davao ay miyembro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga IPs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay natapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung kinakatasan ng aming mga Davaoeños na miyembro ng IP. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ang edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Meron po akong example na pinasimple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. Kunwari ay, itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation natin lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors. Lahat po tayo gagraduate ng nursing. Graduate tayo lahat ng nursing. Nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may piggery, walang problema ang pera. Pasok lang ng pasok sa negosyo ang pera. Ang anak nila, walang problema. Bayad ang tuition, may kinakain araw-araw, meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya. Meron tayong isang classmate galing sa pamilya na naghihirap. Ang kanyang tuition, inuutang ng mga magulang niya para mabayaran. Ang kanyang pagkain, minsan meron, minsan walang kain, pumapasok sa paaralan. Walang gamit, walang libro, nanghihiram lang sa mga classmates ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero, sa araw na ito, ng graduation natin ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Dahil, bakit? Dahil, pareho-pareho tayong lahat dito nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung nakapagtapos na galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital, pareho na silang pwede
maging worse. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakahalaga na maintindihan yun ng ating mga anak. Yan ang magpapabago sa buhay nila. Ulitin ko, masaya ako na nakasama ko kayo ngayong gabi, kayong lahat ngayong gabi dito sa Buskalan at nagpapasalamat ako sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Magandang gabi, maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan ho para kay Vice President Sara Duterte. Habang itong si Tamba, kinikita niya yung mga merong daladalang mabigat na maleta. Itong si VP Sara, ipinapaliwanag sa mga kababayan nating nasa kanayunan kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Ano na lang ho tayo, magpakatotoo na lang tayo dito. Kadalasan ho sa mga lugar na yan, yung kagaya dyan sa Kalinga, yun na lang kung, kunyari kayo, mga magsasaka o kung anong ginagawa ng pamilya nyo, kadalasan yung mga anak ho nila hindi na ho nakakapag-aral. Kung ano yung ginagawa ng magulang, yun ho yung ginagawa ng anak hanggang tumanda na sa susunod na henerasyon. Ganun ho ang kanilang ginagawa sa mga ganyang klaseng lugar. Kaya yung pag-educate na itong si VP Sara sa ating mga kababayan na yun, napakahalaga ho niyan. At hindi ho basta-basta ang nag-aano sa kanila, nag-i-encourage para magtapos, makapag-aral, no, para mabagong buhay nila ng mga tao diyan sa Kalinga, no. Mismong Vice President, habang itong si Tamba ay mabibigat na maleta ang pinagkakaabalahan itong si VP Sara, paano mabago? At hindi ho ito ayuda yung itinanim nitong si VP Sara sa utak ng mga kabataan diyan sa Buskalan na Kalinga Province. Ano ho yan? Nasa utak at puso na ho nila yan kasi Vice Presidente nagsabi sa kanila na yung oportunidad pagka kayo nakapagtapos, mabubuksan yan. Kaya palakpakan para dito kay VP. Dito tayo kay The General's Viewpoint. Ito kay General Macanas. Mahusay, magaling. Game. Di ba? Klaro na although hindi pa sigurado kung if Tagal na natin di kasi nakakakwentuhan tong si General. marami ang bumilib. Isa na ako bumilib kay Kong Marcoleta. Yung paninindigan niya sa tama, sa katwiran dito sa House of Representatives. Yun pa, nung mga unang hearing, mga iba't ibang kaso, napabilib na ako ng gusto dito kay Kong Marcoleta. Kahit nung panahon pa ni PRRD, yung pagdinig sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, nako, ang galing niyang magtanong. Kaya niyang palabasin yung katotohanan. At may interview dyan, nag-usap si PRRD at si Kong Marcoleta. Believe na believe. I'm so much impressed, sabi ni PRRD kay Kong Marcoleta. You are one. Di mo muna natin gagawa na reaction video yon, okay? Yung interview ni Kong Dante, i-reserva ho natin yon sa ibang mga araw. No? Hindi ho tayo nagmamadali dyan sa mga ganyang klaseng content. Papanoorin natin, magre-react tayo. Pagka-election season, doon natin ilalabas yung mga bala natin na yan. Wag ho muna ngayon. Gusto natin pagka napag-usapan yon, talagang tatatak sa utak ng mga butante. Wag ho muna ngayon, maaga pa. Binibigyan lang kayo ng hit nitong si General Macanas, no? Game. Senator Bongo. Wait So lang. ako, personally, Game. gustong-gusto kong tatakbong senador si Congressman Marcoleta. Lalo na kung maisama siya sa slate o line-up Correct. ng mga Duterte. Mm. Okay, so ito, mayroon akong kaibigan, si Chris Torres. Sabi niya, nagpadala siya sa akin ng listahan. Sir, ito na ba ang senatorial bets na nang maisog? Final na ba ito o tentative pa lang? Maisog, yun na, yung mga Duterte. So, sabi ko, pag-aralan ko. So, tinignan ko yung listahan. Ito yung listahan nila. Hakbang maisog, PS. Okay, so senatorial bets. Si PRRD, si Senator Bato, si Senator Bongo,
si Senator, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, 4 na, no? Si Attorney Vic Rodriguez, 5. Pang-6 si Mayor Benji Magalong. Pang-8, pang-7 si Attorney Trixie Angeles. Pang-8 si dating DOTR Secretary Arthur Tugadi. Pang-9 si Professor Malo Tikia. Pang-10 si Ted Filon. Pang-11 si Mayor Basti Duterte. Pang-12 si Jimmy Bundok. Ito yung naipost ng Hakbang Maisog PH 2025 senatorial bets. So ang tanong is, final na ba ito? Please comment kung final na ba ito. I'm not sure. Ako, ang isinagot ko sa kaibigan ko is parang hindi pa final. Not Hindi unless pa final. na manggaling mismo sa bunganga ni PRRD or Correct. Senator Bato, Senator Bongo, kung sila ang magsabi nito na yan na nga ang bet, Duterte o Maisog bet, yun na yun. Kaya lang ito, post lang kasi ng Hakbang Maisog. So I'm not sure. Kaya lang, kung kilatisin natin is winnable si PRRD, Bato, Bongo, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, tatakbo kayang senador? I'm not sure. Winnable ba? Maybe. Yes, winnable. Ito si Attorney Vic Rodriguez. Nako, kung tatakbo siya, nasa top 1, 2, and 3 siya sa baluta ko. Kung tatakbo, but I'm not sure. Kailangan natin ng ganitong leaders. Itong kagaya ni Attorney Vic Rodriguez. Correct. Tinanong ako ng isa kong kaibigan o mag-anak. Hindi ko natin yan kahit ngayon pa nga lang hindi pa tayo ganoon na ayaw kasi natin pangunahan itong si Attorney Vic, no. Kaya hindi pa ho tayo nagsasalita, hindi pa ho kasi nagdedesisyon yung mama. Pagka nagdesisyon na, hindi kagaya nitong si Kong Dante, open na sa public na talagang kahit siya sinasabi niya na malamang sa malamang tumakbo sa Senado. Kaya pwede na ho natin siyang kumbaga sundot-sundutin. Itong si Attorney Vic, hindi pa ho natin kasi respetuhin ho natin kung ano maging desisyon nitong si Attorney Vic sa mga susunod na araw. Dahil next week na ho yan. Filing na ho yan. Okay. Tatakbo ba siyang senador? Si Attorney Vic? Sabi ko, I'm not sure. Wala akong naririnig. Ito, Mayor Benji Magalong. Ito yung mga talagang mga men of integrity and character. Ito ang mga Ted Filon. Wow. Ito. Bubutuhan nyo pa si Ted Filon. Yan, si Mayor Baste. So, kapansin-pansin, wala dito si Congressman Marcoleta. Kaya, sana, hindi pa final ito na listahan. At sana, tatakbo si Congressman Marcoleta. Kailangan natin ng kagaya ni Marcoleta. Ito, Marcoleta, Ted Filon, Benji Magalong, Attorney Vic. Ito, yung mga baguhan ba? Kasi doon sa kabila, yung alyansa, yung Marcos Admin Slate, tinawag sila ng mga recycled figures. Tinawag ng Makabayan Black, recycled, mga members of political dynasties na ang loyalty nila hindi sa taong bayan. Yun ang bansag. Ang mga Correct. So, yung manababasa kong comments, mga kaibigan ko, gusto nila ng new blood. Okay, ito si Attorney Vic Rodriguez. Hindi pa siya first time niyang pumalaot sa politika kung sakali. Maging itong si General Macanas, wala pa rin naman siyang kumbaga, kung sakali,
Kung sakali. Tayo rin naman kung sakali. Pero tayo umaasa dito sa mama. At kung kayo ho, yan na naman tayo eh. Nag-uumpisa na naman tayo eh. Eto, at kung kayo ay nananawagan, tapos inaasahan nyo lang yung mga nagsasalita, yung mga... Kasi walang pambayad ng maraming ads yan si Atty. Vic. Diretsahan na ho tayo dito Hindi, meron siguro, kaso hindi gagawin yun. Ang gumagawa ho nun na mga politiko, yun nung merong masamang pakay sa kaban ng sambayanan. Maglalabas kayo ng daang-daang milyon para lang makaupo sa Senado. Anong gagawin nyo pagkatapos? Natural, babawiin nyo yun. Kaya, bantayan ho natin yung mga politikong di gagasta, yung talagang ang makinarya lang, social media, mga vlogger na nag-i-endorso sa kanila. Kasi yun, talagang ano ho yan pagsuportang pinapakita. Ngayon, para doon sa mga nananawagan na nagkukomento dyan sa baba, please, kung kayo ho magkukomento na patatakbuhin nyo, isusubo nyo ang tao, pagkatapos yung sinubo, hindi naman ho ninyo kumbaga, maitatawid o kung tawagin, maisasadsad nga, hindi ikakampanya, hindi ipapakilala sa mga kaibigan, kamag-anak o kung kanino man, sa usapan sa inuman o usapan sa kwentuhan sa kanto, kundi nyo rin ho kayang ilaban yung mga kahit yung tumakbo, magsilbing manahimik na lang ho tayo. Dahil kung tayo nananawagan, kampanya ho natin, syempre, mahirap naman yung, hey, kailangan ka ng sambayanan. Kailangan ka ng, ngayon, puro kurakot, puro dating mukha na yung mga nandyan. Hindi ho ganun. Hindi ho tayo mananalo. Naku po, kung kayo ay mananawagan, siguraduhin nyo na kumilos din ho tayo. Hindi lang ho. Pero dito sa PH Update, medyo malakas lang ang boses natin. Pero kayo din ho, meron ho kayong boses na individual sa mga pamilya, kaibigan, kakilala, office mate, o kung saan pa man yan. Meron ho kayong ganun. Sa atin, medyo malawak lang ng konti. Konti lang naman yung reach natin, no? Kaya dito, sinasabi ho natin, wag ho tayong mag-angas na hikayatin yung mga individual na to, tapos pagka dumating yung panahon na kailangan na nating ipaglaban, tumitiklop tayo. Kagaya itong si Atty. Vic. Hindi kilala si Atty. Vic, anak ng toko. Pakatotoo ho tayo, Pakatotoo tayo, pamilyar. Pero sino si Vic Rodriguez? Kailangan yung ikwento ang talambuhay ni Vic Rodriguez. Kailangan yung ikwento kung bakit siya umalis dyan sa administrasyon nitong si Bangagi. Ho, kailangan natin. As always, kung di nyo pa napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Sa susunod na video, babaran ho natin yan. Yung pag-i-endorso, paghihikayat, o kung ano pa man ang tawag dyan ng mga kababayan natin dito sa mga individual na to. Please. No? Tigilan ho natin. Kung hindi rin tayo isa sa mga magiging boses nila sa 2025, wag ho tayong masyadong madaldal, wag ho tayong manghikayat. At kung para sa pera, para sa views, o para sa kung ano pa man, yung mga pakay ng mga tao na yan, kung kaya sila dumidikit dito sa mga maiingay na pangalan sa politika, tigilan nyo ho yan. Sabagay, kanya-kanya namang gimmick yan. Kung gimmick niyan, edi inyo yan. Sino ba naman tayo dito para batikusin yung mga tao na yan. Diba? Yun na nga, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Yung totoo, ha? Maraming salamat ho.